Magandang araw mga kaibigan. Tatalakayin natin ngayon ang buod ng aklat na pinamagatang Second Chance ni Robert Kiyosaki. Inilalarawan niya ang kahalagahan ng pag-unlad ng financial intelligence at ang potensyal na mayroon tayo sa pag-angat mula sa mga pagkakamaling pinansyal sa ating nakaraan. Kabanata 1, Ang pera ang problema. Sa kabanatang ito, sinimulan ni Robert Kiyosaki ang kanyang kwento sa pamamagitan ng paglalarawan ng kanyang personal na karanasan sa pinansyal na paghihirap. Ipinakita niya kung paano siya nakaranas ng mga pagsubok at kahirapan sa larangan ng pera, lalo na sa unang bahagi ng kanyang buhay. Ipinapakita niya rin ang mga pagkakataon na nagbukas sa kanya nang matutunan niya ang mga prinsipyo ng yaman at pinansyal na katalinuhan. Kabanata 2, Ang paggalugad sa kaharian ng eskwela. Sa kabanatang ito, ibinahagi ni Kiyosaki ang kanyang mga natutunan sa edukasyon at kung paano ito nakatulong sa kanya na maunawaan ang mga konsepto ng pera, yaman. Ipinaliwanag niya kung paano hindi lamang ang tradisyonal na edukasyon ang nagtuturo sa mga kaalaman sa pinansya, kundi ang personal na pag-aaral at pagsasaliksik din sa mga totoong karanasan at praktikal na aral sa buhay. Kabanata 3, Ang pag-ibig sa ating buhay. Sa kabanatang ito, nilahad ni Kiyosaki ang kahalagahan ng emosyon at pananampalataya sa relasyon natin sa pera. Ipinakita niya kung paano ang ating mga paniniwala at halaga ay maaaring makaapekto sa ating mga desisyon at kilos ukol sa pera. Binigyang diin niya na ang pag-unlad ng positibong emosyon at tamang pananaw sa pera ay mahalaga sa pag-abot ng financial success. Kabanata 4, Ang matatag na kaalaman sa pinansyal. Sa kabanatang ito, ipinaliwanag ni Kiyosaki ang kahalagahan ng pagpapalakas ng ating kaalaman sa pinansyal. Binigyan niya ng diin ang kahalagahan ng wastong pag-iimbak ng pera, pag-iwas sa utang, at pagiging maingat sa mga desisyon sa pera. Ipinakita rin niya ang mga kahalagahan ng pag-i-invest at pagtutok sa mga mapagkukunan ng kita. Kabanata 5, Ang pagkakaiba ng mahirap at mayaman. Sa kabanatang ito, ipinaliwanag ni Kiyosaki ang mga pagkakaiba sa pag-iisip at kilos ng mga mahirap at mayaman. Binigyan niya ng diin ang kahalagahan ng tamang pananaw at diskarte sa pera, kasama na ang kakayahan na magplano at magdesisyon ng maayos upang mapaunlad ang ating financial status. Kabanata 6, Ang pag-ibig ng Diyos sa pera. Sa kabanatang ito, nilahad ni Kiyosaki ang kanyang pananaw sa moralidad at pananampalataya sa pera. Ipinakita niya kung paano ang pag-ibig sa pera ay maaaring maging positibo at maaaring gamitin upang magbigay ng kabutihan at serbisyo sa iba. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng tamang pananaw at paggamit sa pera bilang kasangkapan ng paglilingkod at pagtulong sa kapwa. Kabanata 7, Ang pinansyal na seguridad. Sa kabanatang ito, tinalakay ni Kiyosaki ang kahalagahan ng pagtatag ng isang matatag na financial security. Ipinakita niya kung paano ang tamang pag-iipon, pag-i-invest, at pagpaplano ay maaaring magdulot ng financial stability at proteksyon laban sa mga hindi inaasahang pangyayari. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagiging handa sa mga emergency at krisis sa pinansyal na aspeto ng buhay. Kabanata 8, Ang pag-ibig sa pera. Sa kabanatang ito, ibinahagi ni Kiyosaki ang kanyang pananaw sa pagmamahal sa pera. Ipinaliwanag niya kung paano ang positibong pagtingin sa pera at pag-unlad ng healthy relationship sa pera ay maaaring magdulot ng positibong epekto sa ating buhay. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng tamang paggamit at pagpapahalaga sa pera bilang kasangkapan sa pag-abot ng ating mga pangarap at layunin. Kabanata 9, Ang paggawa at pagnenegosyo. Sa kabanatang ito, tinalakay ni Kiyosaki ang kahalagahan ng pagiging entrepreneur at pagtatag ng sariling negosyo. Binigyang diin niya ang mga benepisyo ng pagiging self-employed. Inilalarawan ni Kiyosaki ang pagiging self-employed bilang isang landas patungo sa financial independence at personal na fulfillment. Ipinakikita niya ang kahalagahan ng pagiging may-ari ng sariling negosyo, kung saan maaari mong kontrolin ang iyong oras at potensyal na kita. Binibigyang diin niya ang kakayahan ng negosyo na magbigay sa iyo ng mas malaking kita kumpara sa pagiging empleyado lamang. Kabanata 10, Ang epekto ng pagbabago. Sa kabanatang ito, binibigyan diin ni Kiyosaki ang kahalagahan ng pagiging handa sa mga pagbabago sa ekonomiya at lipunan. Ipinapakita niya kung paano ang mga pagbabago sa teknolohiya at pamumuhunan ay maaaring magdulot ng oportunidad at banta sa ating financial stability.
Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagiging handa at pagiging flexible sa harap ng mga ito upang mapanatili ang ating financial well-being. Kabanata 11, ang pagiging handa sa mga pagbabago. Sa kabanatang ito, tinalakay ni Kiyosaki ang kahalagahan ng pagiging handa sa mga pagbabago sa ating buhay. Ipinakita niya ang mga estratehiya at diskarte kung paano natin maaaring harapin at malampasan ang mga hamon na dala ng mga pagbabago. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagiging proactive at pagiging open-minded sa harap ng mga ito upang mapanatili ang ating financial stability at magtagumpay sa buhay. Kabanata 12, ang iyong hinaharap na pinansyal. Dito, tinalakay ni Kiyosaki ang kahalagahan ng pagpaplano para sa hinaharap ng ating pinansyal na sitwasyon. Ipinakita niya ang mga hakbang at diskarte kung paano natin maaaring mag-set ng mga layunin at plano para sa ating financial security at tagumpay. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng tamang pagtanggap at paghahanda sa hinaharap upang mapanatili ang ating financial stability at maabot ang ating mga pangarap. Kabanata 13, ang mga ipinapalit na yaman. Sa kabanatang ito, ipinaliwanag ni Kiyosaki ang mga konsepto ng mga asset at liabilities at kung paano ito nakakaapekto sa ating financial situation. Ipinakita niya kung paano natin maaaring magpalaki ng ating yaman sa pamamagitan ng pag-i-invest sa mga totoong assets na magdadala ng positibong bunga sa ating kinabukasan. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng tamang pagpili ng mga investment at pag-iwas sa mga utang na maaaring magdulot ng financial burden sa atin. Kabanata 14 na, ang pagtugon sa hamon ng pagiging pamilyado. Dito, tatalakayin ni Kiyosaki ang mga responsibilidad at hamon ng pagiging pamilyado sa aspeto ng pinansyal na pagpaplano. Ipinakita niya kung paano natin maaaring mag-manage ng ating pera at magplano para sa kinabukasan ng ating pamilya. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagiging responsable sa pag-handle ng pera bilang isang pamilya upang mapanatili ang ating financial stability at maabot ang ating mga pangarap bilang isang pamilya. Kabanata 15, ang pagbabagong dulot ng pagtutuwid sa mga kamalian. Sa kabanatang ito, tinalakay ni Kiyosaki ang kahalagahan ng pag-aaral at pagtutuwid mula sa ating mga pagkakamali sa larangan ng pinansyal. Ipinakita niya ang mga aral na maaaring makuha mula sa ating mga pagkakamali at kung paano natin maaaring mag-improve at mag-move forward mula rito. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagiging resilient at pagtutok sa pag-unlad at pagbabago upang mapaunlad ang ating financial well-being. Kabanata 16 na, ang tapat na pagnenegosyo. Dito, tinalakay ni Kiyosaki ang kahalagahan ng integridad at pagiging tapat sa ating mga negosyo at transaksyon. Ipinakita niya kung paano ang pagiging honest at trustworthy ay maaaring magdulot ng long-term success at sustainability sa ating mga negosyo. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagtataguyod ng magandang reputasyon at relasyon sa ating mga partners at customers upang magtagumpay sa mundo ng negosyo. Kabanata 17, ang mahusay na pamamahala sa oras. Sa kabanatang ito, binigyang diin ni Kiyosaki ang kahalagahan ng tamang pamamahala sa ating oras, lalo na sa aspeto ng pag-abot ng financial success. Ipinakita niya kung paano natin maaaring gamitin ang ating oras ng maayos upang makamit ang ating mga pangarap at layunin sa buhay. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagiging produktibo at epektibo sa paggamit ng ating oras upang mapaunlad ang ating financial well-being. Kabanata 18, ang pagbabagong dulot ng edukasyon. Sa kabanatang ito, tinalakay ni Kiyosaki ang kahalagahan ng patuloy na pag-aaral at pagpapalawak ng ating kaalaman sa larangan ng pinansyal. Ipinakita niya kung paano ang pag-aaral at pag-unlad ng ating kaalaman ay maaaring magdulot ng positibong bunga sa ating financial journey. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagiging open-minded at handa sa pagtanggap ng bagong impormasyon at kaalaman upang mapanatili ang ating financial intelligence at magtagumpay sa mundo ng pinansya. Kabanata 19, ang mga layunin at pangarap. Dito, ibinahagi ni Kiyosaki ang kahalagahan ng pagtataguyod at pagtuklas ng ating mga layunin at pangarap sa buhay. Ipinakita niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malinaw na direksyon at layunin sa ating buhay, lalo na sa aspeto ng pinansyal. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagtuklas at pagpapahalaga sa ating mga pangarap upang magkaroon tayo ng inspirasyon at determinasyon na abutin ang mga ito. Kabanata 20,
ang pagtanggap sa pagbabago. Sa kabanatang ito, tinalakay ni Kiyosaki ang kahalagahan ng pagiging bukas at handa sa pagbabago. Ipinakita niya kung paano ang pagiging adaptable at flexible ay mahalaga sa ating pag-unlad at tagumpay sa buhay. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagiging resilient at positibo sa harap ng mga pagbabago upang magtagumpay sa ating financial journey. Kabanata 21, ang pagtugon sa krisis at pagkakataon. Dito, ibinahagi ni Kiyosaki ang mga diskarte at estratehiya sa pagtugon sa mga krisis at pagkakataon sa buhay. Ipinakita niya kung paano ang pagiging handa at proactive ay mahalaga sa harap ng mga hindi inaasahang pangyayari. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagiging alerto at determinado sa pagharap sa mga hamon at oportunidad upang mapaunlad ang ating financial well-being. Kabanata 22, ang pagsasama ng pananampalataya at pinansyal na pagpaplano. Sa kabanatang ito, tinalakay ni Kiyosaki ang kahalagahan ng pag-uugnay ng ating pananampalataya at pinansyal na pagpaplano. Ipinakita niya kung paano ang pananampalataya ay maaaring maging gabay at inspirasyon sa ating financial journey. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagtitiwala sa sarili at sa Diyos upang matagumpay sa ating mga layunin at pangarap sa buhay. Kabanata 23, ang pagtuklas ng iyong sariling yaman. Dito, ibinahagi ni Kiyosaki ang kahalagahan ng pagtuklas at pagpapalakas ng ating sariling yaman, hindi lamang sa aspeto ng pinansyal kundi pati na rin sa iba't ibang larangan ng ating buhay. Ipinakita niya kung paano natin maaaring magkaroon ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa ating sarili at sa mga bagay na tunay na mahalaga sa atin. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagiging tunay sa ating sarili at pagtanggap sa ating mga kahinaan at kakayahan upang mapaunlad ang ating sarili at magtagumpay sa buhay. Kabanata 24, ang tapos na o bago pa lamang. Sa huling kabanata, tinalakay ni Kiyosaki ang konsepto ng pagtatapos at pag-uumpisa ng bagong yugto sa buhay. Ipinakita niya na sa bawat pagtatapos, mayroong bagong simula na naghihintay. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagtanggap sa mga pagbabago at pagiging bukas sa mga bagong oportunidad na dumadating. Ipinakita rin niya ang kahalagahan ng pagmamalasakit sa ating sarili at sa iba sa pagharap sa mga pagsubok at tagumpay ng buhay. Kabanata 25, ang paglalakbay patungo sa tagumpay. Dito, ipinakikita ni Kiyosaki ang ideya ng paglalakbay patungo sa tagumpay. Ipinapakita niya ang kahalagahan ng pagtahak sa sariling personal na journey na puno ng mga hamon at tagumpay. Binigyan niya ng gabay at inspirasyon ang mga mambabasa upang maging matagumpay sa kanilang sariling paglalakbay patungo sa tagumpay. Kabanata 26, ang pagbibigay at pagtulong. Sa kabanatang ito, binibigyang diin ni Kiyosaki ang kahalagahan ng pagbibigay at pagtulong sa iba. Binigyang diin niya kung paano ang pagbabahagi ng ating mga yaman, oras, at kaalaman ay maaaring makapagdulot ng positibong epekto hindi lamang sa ating sarili kundi pati na rin sa iba at sa lipunan. Kabanata 27, ang paglalakbay patungo sa pag-unlad. Dito, ipinakikita ni Kiyosaki ang kahalagahan ng paglalakbay patungo sa pag-unlad at pagtanggap sa mga pagsubok at tagumpay na dala nito. Binigyan niya ng inspirasyon ang mga mambabasa upang harapin ang mga hamon ng buhay at magtagumpay sa kanilang mga layunin at pangarap. Kabanata 28, ang pagtuklas ng iyong sariling pananaw. Sa kabanatang ito, tinalakay ni Kiyosaki ang kahalagahan ng pagtuklas at pagpapalakas ng sariling pananaw at paniniwala. Ipinakita niya na ang tamang pananaw ay mahalaga sa pagtahak sa landas ng tagumpay at kasiyahan sa buhay, lalo na sa larangan ng pinansyal. Kabanata 29, ang pagbibigay ng inspirasyon. Sa kabanatang ito, ipinakita ni Kiyosaki ang kahalagahan ng pagbibigay ng inspirasyon sa iba. Binigyan niya ng inspirasyon ang mga mambabasa na maging mga modelo at tagapag-udyok sa kanilang kapwa upang maabot ang kanilang mga pangarap at layunin sa buhay. Kabanata 30, ang pagwawakas at bagong simula. Sa huling kabanata, tinalakay ni Kiyosaki ang ideya ng pagtatapos at pag-uumpisa ng bagong yugto sa buhay. Ipinakita niya ang kahalagahan ng pagharap sa mga pagbabago at pagtanggap sa mga bagong oportunidad. Binigyan niya ng inspirasyon ang mga mambabasa na magpatuloy sa kanilang paglalakbay tungo sa tagumpay at kasiyahan sa buhay. Ito ang kabuuang nilalaman ng librong Second Chance ni Robert Kiyosaki,
na nagbibigay ng mga aral at inspirasyon upang magtagumpay sa buhay, lalo na sa larangan ng pinansyal.